Ay, nako. Parang gusto kong tumaas ang kilay ko. Di ba, maarte ako, ha? Hindi. Patay mo yan, hinaan mo ng konti. Gusto kong, kung nagbigay ako ng opinion doon sa mga naganap kina Andy Filmar, dito kay Jam Ignacio, at saka dito kay Jelly Ew. Dito, gusto ko rin, ayoko na talagang patulan to eh. Bakit pa ipina-broadcast pa natin to? Pero ang dami kasi mga kaibigan ko na gusto pa rin nilang marinig. At sige na, patulan na nga natin. Charat! Hindi kasi di ba nag-birthday din ngayong Pebrero si Carlos Yulo. Alam naman natin ang issue ni Carlos sa kanyang pamilya, lalo pa talagang utong-uto na siya ng kanyang Goldilocks na tinatawag na Goldilocks girlfriend na si Chloe. Chloe, ano nga ba to? Basta Chloe something. Oo. Sana? San Jose. San Jose ba si Chloe? Hindi ba San Pedro? Charot! Hindi, sorry. Chloe San Jose. Di ba pa siya umuwi ng Australia? Ano pang visa niya dito? Ha? Naka-fiancé visa na ba siya? Or what? Kasi kakairita siya talaga na pinatulan na naman niya ng pinatulan. Nakahanap na naman siya ng opportunity. Talagang nakapikit ng mata ko, ha. Nakahanap na naman siya ng opportunity para pumatol sa mga bashers. Kasi nga, nung mag-celebrate ng birthday itong si Kaloy, talagang hinanap ng netizen, it's but normal for these citizens na nagpapatronize at nakafollow sa kanila na makita man lang na binati siya ng kanyang mga kapamilya. Kung hindi man ng kanyang nakaalitang ina, o siyempre nanay or lolo siguro, ay yung mga kapatid, kasi especially yung kay Eldrew, yung kanyang kapatid na bunso na kasama niya sa isang awarding ceremony sa sports, na inihatid pa nila sa bahay na hindi nga siya bumaba ng sasakyan, no? Na siguro binati but the thing is wala nga po, walang pagbati, walang ganoon. Kasi syempre na para sa mga fans nila naniniwala pa rin magkakasundo sila. Supposedly that was the perfect occasion or moment na mabuksan, hindi man magkabati, is mabuksan ang communication with his family members. But then again, parang dead man lang itong si Kaloy, hindi pinansin, parang wala daw pakialam, tapos instead of parang mag-reach out kasi may mga common friends, mga kamag-anak din, mga kaibigan at mga kapanabayan niyang lumaki doon sa isang parte na yun ng Manila na binati siya at inacknowledge ni Kaloy. Tapos siyempre nagtatanong kasi sabi ko nga para mga distant relatives ito at mga kaibigang malalapit talaga, nagtatanong, kumusta kayo ng mga pamilya mo, ganyan. Tapos dinedma nga ni hindi man lang daw inacknowledge ni Kaloy na may ganun. So ibig talaga sabihin may issue talagang hindi pa talaga mapatsi-patsi or hindi pa talaga ma-solve, kumbaga, o ma-resolve. And because of that, naging issue na naman ito para sa mga netizens kasi parang ganyan na ba daw katigas ang puso mo, Kaloy? Ganyan na ba daw kakitid ang utak mo para bilang isang anak, ikaw na dapat ang nag-a-adjust kung hindi man. Lalo pat at one point is naghumingi na ng apology ang nanay mo sa'yo. And for the sake of publicity siguro or what, dahil during that time talagang pinag-uusapan ka ng sambayanan, sinabi mo naman na okay na. But sa nangyaring ito, mukhang hindi pa nga, pero hindi nga pinipilit eh. But ang ini-expect siguro ng mga kaibigan mo, kaanak mo na malalapit sa iyo, na mas kaibigan ng turing kaysa sa kamag-anak o kadugo, is yung mabuksan nga sana kumbaga yung linya ng komunikasyon among you people or among you family members. And hindi nga naganap. Tapos nung may mga nag-post, syempre may mga nang-bash, ganyan. Ito na ang pumatol na naman, yung girlfriend, si Goldilocks nga, na ito nakahanap na naman, nakachempo na naman ng oportunidad, ganyan, patola na, magkiko ano na naman tuloy-tinawag na. Parang ini-enjoy na rin talaga nitong Chloe na ito. Sabi ko nga sa inyo, ayoko na nga, kasi pag, hanggat, sa akin kasi, ako, pasensya ka Kaloy, bilang isang Pilipino rin, hindi mo pa naman asawa yan, hindi ko talaga kinuturing na nagmamatter ang opinion niya sa'yo, but the thing is, in love ka nga, sabi nga natin, di ba, may episode tayo dito na sinabi natin si Andy Eigenman halos ipinako rin sa krus ng mga taong sa kanya kasi harap-harapan na nga daw ang panlulokong ginagawa ng asawa niya
Pero parang pinagtanggol pa niya ito at ang sinisisi lang yung isang parte, yung babae na di umano'y nakarelasyon nito kaya nagkaroon ng cheating issue. This time, ganun din siguro kay Kaloy na sa sobrang pagmamahal niya, sa sobrang hindi natin alam kung anong mga acrobatics or gymnast activity or mga movement ang ginagawa sa kanya ni Chloe. Kaya lulong na lulong siya, kumbaga nalulung sa droga or alak. Baliw na baliw, lunod na lunod sa pagmamahal na binibigay sa kanya ni Chloe. Walang sisihan, but at the end of the day, sana talaga ito paulit-ulit naman na pinaparealize kay Kaloy, hindi lamang ng Unbettable Channel, hindi lang ng ibang mga podcasters, hindi lang ng ibang influencers, hindi lang ng ibang nagbibigay ng unsolicited advice na sa Philippines at the end of the day, pagdating ng panahon, wala talagang ibang magmamahal, susuporta at tatanggap sa'yo ng buong buo kahit pa ano pang kamalasaduhan at kasalanan ang nagawa mo sa kanila. Walang ibang tatanggap sa'yo kundi ang pamilya mo. Tandaan mo. Di ba, Don? Ayun lang. Ayoko nang pahabain pa to kasi nag-Valentine na, masaya na sila, nag-abroad at ini-enjoy nila ang mga nalikom at mga napapremyuhan nilang mga kasalapian na baka sabihin na naman iba, naiingit tayo. Charot! Ako ang inyong lingkod, nagpapasalamat sa ating mga subscribers, mga shoutout dyan kay Nasoki Esteves, Lani Michel, kay Tetra, kay Lolita Di Dios Katsuki, sa ating mga kaibigang patuloy na nagtitiwala at kumukuha ng mga serbisyo po namin at mga artista na nagpapabook para sa kanilang fiesta as host, mga basketball team, mga entertainers, at saka mga, alam mo yung parte ng mga programa nila sa Ako Bicol, kay Congressman Zaldico at kay Tita Maylin ko, kay George Royeca ng Angkas 107 Party List, o di ba? Ang Barako Fest, o Sir Brian Diamante, maraming thank you. Ate V. Vilma Santos, kay Ampon Luis Manzano, kay Ryan Christian Recto, at sa lahat ng mga taga Batangas, taga Albay, taga Camarines Norte. Lalabas na ako ng Visayas, Mindanao, Davao, Cebu, at sa buong Pilipinas, pati na po, lalabas na uli ako sa Taiwan, sa Hong Kong, sa Thailand, sa Japan, sa South Korea, sa China, nakakarating na ako ng India, ng Dubai, ng Middle East, ng Italy, ng Spain, ng London, ano ba taray ko, Australia, and sa Canada at sa USA. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable, Ambet Nabus po, dito sa Unbearable Channel.